I love you. Magkapanabay nilang sambit sa kabila ng paghahabol ng hininga. Nagtapos silang kapwa may ngiti sa mga labi. Both of them were satisfied with their sexual cravings. Morning sex had always been great. At sa bawat pagkakataon ay nagtatapos sila sa masuyo at malamling na halikan. Kanina lang ay halos durugin na nila ang labi ng isa't isa. We will have dinner tonight with Dad. Napahinto siya sa pagsabon sa dibdib ng asawa at napatingala dito. Surprise dinner? Dumating ang mga kamag-anak ko. They will stay here until our wedding day. Naging mailap ang mga mata niya. Makikita na naman niya si Irene. Nandoon din bang mommy mo? Mommy natin. Inagaw nito sa kanya ang sabon at pinatilikod siya. Sinimulan nitong sabunin ang balikat niya. You're intimidated by her? Sino ba naman ang hindi? Mabuti na lang at nakatalikod siya at hindi nito nakita ang kabaliktaran ng hindi na isinagot niya. Sa lahat ng nangyari, hindi siya nagsumbong sa asawa. Well, to keep you at peace, Mom's not around. Nasa ibang bansa pa rin kasama ni Tita Miranda. Of course, she'd rather have the company of an Ignacio kesa sa makisali sa preparasyon ng kasal nila. Pagkapaligo ay sabay silang nagbihis. Magkaakbay na bumaba ng hagdanan at sabay na nag-breakfast. Literal na magkasalo. Request ng hobby niya. Iisang pinggan para sa kanilang dalawa. Iisang baso at iisang pares ng kubyertos. Mabuti na lang at maagang pumasok si Nina. Habang kumakain kasi panay ang nakaw ng halik ng asawa niya. Pilyo? Dalawa tayo, babe. Hinatid pa siya ni Harvey patungo sa shop ni Klein para sa wedding gown niya. Just like any other day, magkatabi sila ni Harvey sa sakyan at panayang hawak at singhot sa kamay niya. And when she looked at him, a perfect life with him flashed before her very eyes. Contentment, yun ang pumuno sa dibdib niya. Wala na siyang hahanapin pa. Oh, ang ganda! Hindi may wasang putaktihin ng mga kaibigan ng suot niyang singsing. It was a diamond-studded ring. Maliit lang ang brilyante na nakapatong sa pinakagitna, ngunit kumikislap, lalo na nang matamaan ng liwanag. Ang kinang ng bato hiyang manin. Kantsaw ni Christina na kinindatan pa si Lynette. Ngaling-ngaling niya nang itago ang kamay na nasusuotan ng singsing, pero ang mga mapanuring mga mata ng mga kaibigan. So, paano ba yan? Mukhang maantalang munang business venture natin. Nang mapang-isa sila ni Lynette, ay wika nito. Pansamantala munang maantala ang business partnership nila. Na-approve ang application nito sa isang Food and Research Institute sa Singapore. Maybe hindi pa talaga nauukol. Nanghinayang man ngunit masaya siya para sa kaibigan. Unti-unti na rin itong matutupad ang mga pangarap at mithiin sa buhay. Mas mabuti na rin na focus ka muna sa wedding mo. Actually, nakahanda ng lahat. Wala akong ibang ginagawa kundi ang maghintay sa araw ng kasal. Binaba nito ang hawak na menu at tinitigyan siyang mabuti. Ayaw mo nun? Harvey, make sure na sitting pretty ka lang. The bride should be the prettiest on the day of her wedding, no? She is given the best wedding any woman could ask for. She's like a princess. Yes, she's like a princess. Everything is at her disposal. Kahit ang pag-aasikaso sa mga dokumento ay iba ang nag-aasikaso para sa kanila. The perks of having a rich husband. Pero hindi maiaalis sa kanya ang makaramdam ng kakaiba. Kulang sa personal touch. So, let's dig in. Sa pagkain na baling ang pansin nila nang dumating ang order nila. Naging masayang usapan nila ni Lynette. Pero sa kabila noon ay sumasagi sa utak niya ang maraming isipin. Usapan nila ni Megan at Irene at ang kakatuwang mga ikinikilos ni Harvey. I hope you'd keep your heart whole when the time comes. Don't tell me I didn't warn you. Tumatak ang mga sinabing iyon ni Irene sa kanyang utak at puso. Then, the encounter she and Megan had yesterday. Nagpag-abot sila ni Megan sa elevator. Papalabas siya ng mag-isa. Hindi na siya nagawang ihatid ng asawa dahil may biglaan dumating na ka-meeting. May hinala siyang inaantabayanan nito ang pagbaba niya. Tumayo pa talaga ito sa lounge area at naglakad palapit sa kanya. For quite a moment ay nagkatitigan sila. Bumaba ang tingin nito sa kanyang bitbit. Look around you, Jenny. Do you think na babagay ka sa lugar na ito? Sa mundo ni Harvey? Napikon siya sa sinabi nito pero pinanatili niyang panatag ang pakiramdam. May qualifier ba kung sinong papapasukin ng asawa ko sa mundo niya? He welcomed me open-heartedly at ipinagmamalaki niya ako sa buong mundo. So to answer your question,
Yes, I belong to this world. Puminta ang mapang-uyam nitong ngiti. She eyes her as if she was some kind of pathetic. Do you honestly believe that you or Mrs. San Martin? Naiguyom niya ang kamao. Bumangon na nga ang hangaring padapuan nito ng suntok sa mukha, pero hindi siya magpapakababa. Hindi niya pakikinggan ang sasabihin nito. Nangako siya sa asawa, dito lang siya makikinig at hindi sa kahit na kaninong tao. Tunuloy niya ang paghakbang. She was determined to ignore this woman. Ang pangako lang ni Harvey ang tanging kakapitan niya. Wala nang iba. Sa kabila ng katotohanan na may umuusbong na takot at pagdududa sa parte niya. Enjoy world class, Janine Reyes. Because as soon as the dust settles and truth becomes clear, baka hindi mo na mapanghawakan ng puso at bait mo. Walang anuman itong naglakad. Taas noo at tila pag-aari ang mundo. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Megan just gave her that sinister smile. Gamitin mo utak mo. Megan was there to ruin her marriage. Sobrang laki ng inggit at kung ano-anong kasinungalingan ang tinatahi. I know what you're up to. Gusto mo kami sirain ng pansarili mong motibo. Oh, I'm sorry to tell you. Mahal ako ng asawa ko at ipaglalaban niya ako kahit na kanino. Mabuti na lang at madalang na ang mga tao sa lounge area. Well, I just hope you can cling to that perfect life you thought you have. Just like what I said, enjoy while it lasts. She sped away. Naiwan siya na bagaman na natiling kalmante, ngunit nagpupuyos ang kalooban. Buong gabi niyang naiisip ang encounter nila ni Attorney Ignacio. Gumigiit iyon at parang lason na tinupok ang isipan niya. But once she felt Harvey's kisses and embrace, pinapawi noon ang agam-agam, while he whispered sweetest words as he is deep in passioning her, she felt secured. At nang paulit-ulit itong sambitin ang mamahikang mga kataga, she felt whole again. Yes, her husband is crazy for her. Mahal siya nito. Harvey made a promise. A promise to love and take care of her. Pero ngayong napag-iisa na naman siya sa loob ng kotse kasama si Mang Boyet, tinataga na naman ang pagdududa ang puso niya. Ma'am, may pupuntahan po ba tayo? Naputol ang malalim niyang pag-iisip sa pangungusap na iyon ni Mang Boyet. Wala na po, Manong. Nanahimik siya. Itunoon ang paningin sa labas. Ipipikit niya na sana muna ang mga mata nang agawin ng tunog ng cellphone ng pansin niya. Medyo nagulat pa siya at may kasama pa iyong pag-vibrate. Mensahe mula sa isang unknown number. Isang mensaheng nagpapakunot sa utak niya ang nakasulat doon. Bago pa man mabasa ni Janine ang laman ng text message ay rumisto sa screen ang call ni Hubby. Nakangiti siya. She swept the screen open. Tumambad sa kanya ang nakangiti mukha ng asawa niya. Sumaglit ako sa bahay, wala ka doon. I thought nakauwi ka na from client. Oo, nasa labas ako. Nagiging stalker niya ng asawa. Halos minuto nitong inaalam ang mga galaw niya. Inutos mo na lang sana kung may gusto kong bilhin. O di kaya sinabi mo sa akin para masamahan kita. Nilusuan niya ito. Ang OA naman. Binisita ko lang naman si Nalineta. Konting despedida kasi aalis na siya sa trabaho. Saglit siyang nagkwento sa asawa tungkol sa pagkakaantala ng plano nila ni Lynette. Love, hindi ka busy? Baka naaagaw na kita masyado sa mga responsibilities mo dyan. Lumarawan ang tuwa sa mukha nito. Probably because of the endearment she used. You're my first priority, you know that. Tsaka ang sarap marinig ng loves na loves mo ako eh. Sobrang mahal, kaya kahit ang magmaldita ay nagagawa na niya kay Megan na iyon. Love, pansamantala itong lumingon sa gawing kaliwa. Nakita niya si Karen na may iniabot na dokumento sa asawa niya. Pumirma ito at muling nag-concentrate sa kanya. What was that? Humugot muna siya ng malalim na hininga. Once and for all, ay kailangan niyang pagaanin ang dibdib. Sasabihin niya sa asawa mga panggugulo ni Megan sa utak niya at pati na ang ginagawa ni Irene. Hindi niya kayang suluhin ang lahat. But before she could open her mouth again, bumalik ulit si Karen at narinig niyang may sinabing may investor na dumating. Wrong timing. Saka na lang, sa bahay. Jessica, mamaya na lang tayo mag-usap sa bahay. I love you. Hindi na niya hinintay na marinig ang sagot nito. Tinapos niya ang usapan. Nawala sa kabilang linya si Harvey. Ilang sandali muna lumipas bago niya binalikan muli ang mensahe kanina. You know where to find the answer. Janine Reyes. Yun ang nabasa niya, in all caps.
Dalawang tao lang naman ang tumatawag sa kanya nito. Megan and Irene. Wala sa Irene sa bansa. Malamang kay Megan galing ang message. Heto na naman siya, natutuliro. Isa pang mensahe ang pumasok. PSA, dun mo makukuha ang sagot. Janine Reyes. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Kay Harvey lang siya dapat nagtitiwala at hindi dapat nagugulong isip niya sa walang mukhang kausap na nasa kung saan. Tinipan niya ang numero ni Harvey, ngunit tanging recorded voice message ang sumagot sa kanya. Nginig ang mga kamay na napadako siyang muli sa mensahe. PSA. 3 letra lang iyon pero nagpapadagundong ng lubos sa puso niya. She is holding on to Harvey's promises, but a part of her is dreaded to know the truth. She couldn't simply shake off this feeling. If that's what you believe, I have no further plea. Rest your case, especially if you have proof. Proof? Oo nga, kailangan niya ng proof na isasampal sa pangungutya ng abogada sa kanya. PSA ho tayo, Manong Boyet. Alam niya ang sagot na makukuha mula sa tanggapan pero nag-uumigting ang takot at kaba niya. Para namang umaayon sa kanya ang pagkakataon, hindi gaanong mahaba ang pila. Kumuha siya ng maliit na form at isinulat ang lahat ng detalye niya. Janine Reyes, San Martin. Kabado niyang isinusulat ang buo niyang pangalan. Kapag kuway sa suot na singsing na baling ang pansin, walang anumang salita ni na Senyora Irene at Attorney Megan ang gugulo sa isipan niya. Dapat. Pero anong ginagawa niya dito? Bahala na. Binayaran niya ang fee at naghintay kung kailan may isa-serve ang kanyang request. Habang nakaupo sa hanin ng mga upuan sa waiting area, ay kung ano-anong gamo-gamo ang nagdaan sa utak niya. Yang iyon? Kasal na pala sa iba, inaya pa kung magpakasal. Katabi niya ang babaeng luhaan. Kausap nito ang isa pang babae na panay ang hima sa likuran at inaalo ito. Hindi ako lolokohin ni Harvey. Mali ito, Janine. Mali na pagdudahan mong asawa mo. Sulukbit niya na ang bag sa balikat at tumayo. Harvey has given her the perfect life she never asked for. Her life is perfect at wala na siyang hihilingin pa. But when she clings on perfection, reality gets the hardest blow on her. It beat her so painfully. Perfection is far from reality. Yan ang napatunayan ni Janine sa mismong araw na ito. Sorry ma'am, pero walang record na lumalabas ng isang Janine San Martin. Practical joke ba ito? Sobrang lupit naman kung practical joke nga ito. Ma'am, paki-double check naman. Janine Reyes San Martin. Ikinasal kami ng husband ko 5 months ago. Mag-aanim na nga. Yamot na tinitigan siya ng teller. Bakit hindi niyo itry na sa numar na lang ang kunin niyo, ma'am? Nansulto siya sa sinabi ng babae. Gayon pa may sinunggaban niya. Habang hinihintay ang dokumento ay hindi siya mapakali. May bumubulong sa isip niya na may isang hindi magandang magaganap. Premonition, kung saan-saan na lumilipad ang utak niya habang naghihintay. May mga ideyang naglalaro sa kanyang utak. Janine Reyes. Umaalingaw ang pangalan niya sa pagkadalaga sa buong bulwagan ng PSA. Janine Reyes. Nginig ang mga kamay na inabot niya ang dokumento mula sa teller. Wala siyang balak na buksan o basahin ang papel na hawak ngayon. Lumabas siya ng tanggapan at naghanap ng hindi mataong lugar. Sa kotse, kung saan naghihintay si Mang Boyet. Sige na Manong. Ilang minuto na umaandar ang sakyan ngunit na natiling hawak niya lang ang papel. Dahan-dahan ay pinasadahan niya ng titig ang nakasulat na pangalan. Panlulumo, panghihilakbot, panghihinampo. Ang bumaloob sa puso niya nang mapatunayan ang hinala. Janine Reyes. Nanuyo ang lalamunan niya. She was never a San Martin. She was never married. She was never Harvey's wife. Never had been. Ilang saglit na blanko, munang nakatitig siya sa papel. Ang mga luhang nakaamba sa kanyang mga mata ay tila nakakaunawang nakatambay muna sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit ang mga luha ay nakikisimpat siya sa kahihiyang sinapit niya. This is the greatest humiliation. May punto pala talaga ang mga sinabi ni Megan. Pero nang pumikit siya, saka nag-uunahan, parang nagkakarera ang mainit na likido sa kanyang mga mata. Padaos-dos sa kanyang pisngi. Ang tahimik na pag-iyak ay nauwi sa hagulhol. Paano mo nagawa sa akin to, Harvey? Himutok niya. Puno ng hinagpis ang puso niya. Ang sakit. Sobrang sakit.
nalunod ang puso niya sa walang katulad na kirot. Pakiwari niya ay binubundol ng libu-libong punyal ang kanyang dibdib sa matinding sakit. This pain was unmatched. Wala nang sing-sakit pa. Pinangangapusan siya ng hininga. Ma'am? Nag-aalala si Mang Boyet sa kanya. Mang Boyet, diyan na lang humunan niyo ako ibaba. Tsaka umuwi na rin ako kayo kaagad. Matapos niyong masundo si Nina. Gusto niya lang naman muna mapag-isa. Nang makababa ay lutang ang isip na naglakad siya sa hindi niya malamang eksaktong kinaroroonan. Nanlalabo ang mga mata niya. Kanina pa siya umiiyak ng walang patid, ngunit pakiwarin niya malalim ang balon ng tubig sa kanyang mga mata. Ayaw tumigil sa pagpatak ang mga luha. Tumambay muna siya sa isang cafe, pagkatapos ay pumara siya ng taxi at nagpahatid sa dati niyang apartment. Mabuti na lang at buong taon niya iyong nabayaran at kanya pa rin iyon. Likabok ang unang sumalubong sa kanya. Ilang buwan na rin kasing hindi iyon nagagamit. But the sight of the simple abode is the only remaining reality in her slowly shattering world. Ang alikabok, ang payak na paligid, at ang sakit na nararamdaman sa dibdib. Yun na lang ang nananatiling totoo. Habang nakatitig sa sofa ay bumabalik lahat sa kanya kung paanong nagsimula ang lahat. Pati na ang maliliit na dining table ay nagpapaalala how Harvey lured her into that dreamland, only to be hurt in the end. Nadudurog ang puso niya, para siyang papel na nilamukos at inihagis na lang, basta kung saan lang. Hilam sa luhang pinagpag niya ang kama, inalis ang cover at patang-patang na higa ng padapa. Ang 4 na sulok na studio-type apartment ay naging saksi ng pagdadalamhati niya, nang muling pagbuhos ng masaganang mga luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang maiyak ngunit hindi niya mapigil ang sarili. Kusa na lang talagang naglalandas sa mga mata niya ang mainit na likido. Pumikit siya. Matulog ka na muna, Janine. She knows she couldn't shake off this agony and bitterness creeping inside her heart. Kaya matutulog na muna siya. Mamamahinga muna saglit ang puso niya, hoping that when she would awaken from slumber, she'd be transported to another place. Lugar kung saan walang sakit at pait. Nagngangalit na sunod-sunod na tunog mula sa cellphone ang gumising sa diwa niya. Hubby calling. Imbes na sagutin, inilipad niya ang paningin sa labas. May manakanak ang patak ng ulan na lumilikha ng ingay sa bubungan. Lumulusot din sa bahagyang nakabukas na bintana ang lamig. Nagsisimula na rin palitan ng dilim ang liwanag sa paligid. Hindi na niya matansya kung ilang oras na siya sa higaan. Nawala ang ring, napalitan ng message tone. Babe, you're making me word sick. Babe, worried. Pawang kasinungalingan. Muli tumunog ang cellphone. This time, hindi na pangalan ni Harvey ang nakarehistro sa screen, kundi ng ama nito. Napilitan siyang sagutin ang tawag na iyon. Janine, iha. Gusto niya maiyak at magsumbong sa hilaw na bianan na mainit ang pagtanggap sa kanya. Hindi naman niya magawang magsumbong ng direkta kay Tita Joselle. Ngayon niya tuloy mas na-miss si Sheila. Ang tuwinay karamay niya. Pwede niya itong tawagan pero nahihiya siya sa sinapit niya. Janine, anak, are you there? Anak, mariin siyang napapikit. Mabuti pa ang matandang San Martin at totoo ang pagmamahal na ipinapakita sa kanya. Bumuga muna siya ng hangin bago magsalita. Yes po, sir. May pinuntahan lang po ako. Nag-aalala ng asawa mo kung nasan ka. Wala ka doon sa bahay at hindi mo sinasagot ang phone. The dinner is at 7. Pinapaalala ko lang. Asawa mo? Huwad na asawa? On the way na po ako, sir. Sir? Call me dad. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, ha? Ani mo'y pagalit na wika nito, ngunit naroroon naman ang lambing. Hinamig niya ang sarili at sunod-sunod na buga ng hangin bago tumayo. Pinag-alala mo ako. Sa Porsche ay nadatna ni Janine si Harvey. Nakatayo ito at halatang inaantabayanan siya. The demon looks even more admirable in his casual look. Ash blue v-neck sweatshirt na tinernuhan ng itim na pantalon na may hiwa sa gawing tuhod, with Rolex watch as his only accessory. Gwapong demonyo na manloloko. Nagyawa siya ng muka nang tangkain itong halikan siya sa pisngi. Halik ni Judas. Nilampasan niya ito at nagtuloy sa silid at nagbihis.
simpleng bestida. Hindi niya din pinagkaabalahang magpahid ng makeup at pinusod lang ang buhok. Anong silbit makikilevel siya sa mga kauri ni Harvey when she should not have been there in the first place. Nang makababa ay kaagad siya lumulan ng kotse at hindi na hinintay na pagbuksan siya ni Harvey. Huwad na pagiging gentleman lang naman iyon kung sakasakali. Hapong isinandan niya ang katawan sa upuan at sa labas ng bintana itinuon ang pansin. Babe, pin mong mukha mo. Gusto niyang ibulyaw dito. Are you okay? Ano ba? Napalakas na to nung wika niya sabay piksi sa kamay nitong humawak sa kanya. Pagod ako. Huwag mo kong kausapin. Sinisikap niyang huwag pumiyok ang boses. Ayaw niyang umiyak sa harap nito. Mas magmumukha lang siyang kaawa-awa. May problema ba tayo? Seryosong tinig nito. Okay naman tayo kanina. Okay nga. Nag-sex pa nga sila kanina. Ang demonyo hinahayaan niyang angkinin siya anumang oras. Sa bawat pagkakataong kalabitin siya nito, kusa siyang bumibigay. Bumubukaka siya kaagad. Ang ladyang puso't katawan niya kasi automatikong nagre-respond. Masaling lang nito ni dulo ng daliri niya ay nagsisitayuan na kaagad ang balahibo niya. Ang daming mura ang nais niyang isang bulat, ngunit napinid lahat ng iyon sa likod ng kanyang utak. Hahanap lang muna siya ng pagkakataon. Ano ba talagang problema mo, Janine? Hindi mapakali si Harvey habang tinititigan si Janine na tahimik lang nakatungo sa pagkain at itinutuon ang buong atensyon. Ni ayaw malang siya nitong tapunan ng pansin at kahit ang salubungin ng mga titig ay hindi nito ginawa. Higit sa lahat, mas pinipili pa talaga nitong maupo, malayo sa kanya. No, this can't be. Inilapag niya ang dinner fork na ipinantusok sa steak at nilagok ang laman ng red wine ng kupita. Tito Miguel, can we exchange seats? Si Tito Miguel ay pinsan ng ama niya na kasalukuyang naninirahan sa Australia. Nandito lang ito para magbakasyon at tumalo na rin sa kasal nila. Malapit ito sa kanya. Noong nasa Australia siya, ito ang tumayong ama niya. Ikaw naman, iho, ngayon nga lang kayo nagkahawali ng asawa mo. Di mo na kaagad matiis? I was just getting warmed up with your wife. Natatawang tumayo ang tsuhin at bitbit ang kanya-kanyang dinner plate ay nagpalit sila ng pwesto. Magkatabi na sila, lahat, ngunit hindi pa rin tumitinag si Janine. Kahit nanghawakan niya ang palad nitong nakapatong sa kandungan nito, ay pasimple nitong binawi ang kamay. Frustrated na napagbuntunan niya ang alak. Napatingin pa nga sa kanya ang lahat ng mapalakas ang paglapag niya sa wine glass sa mesa. Sana'y matapos ng salo-salo nang masolo niya ng asawa. Once and for all ay gusto niyang malinawan ang lahat. Ayaw niya nagkakaganito sila. Namimiss niya mga paglalambing nito, ang mga ngiti at mga yakap. He missed kissing her. May ideyang pumitik sa utak niya. Could she be pregnant at siyang pinaglilinhan? Sukat sa naisip ay inakbayan niya ang babae. Ang gagawin sana ng pagpupumiglas ay hindi nabigyang puwang. Wala din naman kasing nature nito ang gumawa ng eksena. Are you pregnant? Are we pregnant? Bulong lang iyon ngunit malayang nakaabot sa mga kasalo sa mesa. Sa kanila na ngayon natuon ang pansin ng lahat. Are we expecting anak po, iha? Halatang excited ang ama. Makailang beses na ba itong humiling sa kanya ng apo? Hindi pa po kami handa ni Harvey. Yes, we are, babe. He desires to have children with her. Marami. Little Harvey's and Little Janine's napupuno ng kaligayahan sa pamamahay nila. Anong hindi ha? Harvey is almost past the calendar. Kantsaw ng pinsan niyang si Matty. Well, baka mahina ka lang pinsan. Hanggang sa natapos ang dinner ay nanatiling tahimik si Janine. Sumasagot lang ito kapag tinatanong at ngumingiti kapag kinakailangan. I guess, you need to go home. Andad niya na ang umakbay sa kanya at sunundan ang direksyong tinititigan. Ang kinaroroonan ni Janine. Tahimik lang itong nakaupo sa couch. Katabi ang tita Felicity niya, asawa ni Tito Miguel. Huwag mong hayaang lumobo ang tampo ng asawa mo. Wives should be treated like princesses and queens. Ang galitan sila ang pinakahuli natin gagawin mga lalaki. Unless we can survive without them, Harvey. Halata sa ama niya na gustong-gusto nito si Janine. I like her for you. She's good for you, son. Actually, too good. She kept you grounded. Sumisip-sip ka lang, Dad. At madalas kang ipagluto at padalhan ng mga healthy na pagkain ng asawa ko.
That, and more son. Go home, Harvey, at plansyahin mo ang anumang gusto sa pagitan ninyo. No wonder, spoiled ang nanay niya sa tatay niya. His dad is an epitome of a faithful, loving, and wonderful husband. Gusto niyang maging kagaya ng ama. Let's go home. Bulong niya sa tanga ni Janine nang lapitan niya. Sinadya niya talagang sa punong tanga dumampi ang mga labi niya. Cause the night's still young. Too early to take her to bed. Maloko talaga itong si Mott. I miss my wife. Buong araw kong hindi nakita eh. At hindi nahalikan at naangkin. Inaasahan niyang magpapakilig dito mga sinabi niya pero nahuli pa niya ang pang-isbid nito. Naipagpasalamat niya na hindi siya nito pinahiya sa pamilya nang alalayan niya ito. Ngunit habang binabaybay nila ang daan, ay nilukob ng nakabibinging katahimikan ng kotse. Ilang beses niyang sinubukang mabukas ng usapan. Ano ba talagang problema? Bumabango na din ang yamot sa dibdib niya. Parang binging humakbang lang si Janine papanihik sa hagdanan. Ang mukha ay malapit na sa pag-iyak. Sunundan niya ito sa silid at nadatnan niyang kasalukuyan na itong nagpapalit ng damit. Can we talk? Himig pakiusap niya. Paano nga naman ba siya hindi lalambot kung nakikita niya ngayon ang hubad ng katawan nito? He so badly wanted to hold her. Pero parang baliwalang nagpalit ito ng pantulog at nagtalokbong ng kumot at nahiga. Hindi na pinagkaabalahang maghilamos man lang. Tila napapagod na naupo siya sa gilid ng kama nila at tinunghayan ito. Janine, mag-usap tayo. Walang sagot. Imbis na uriratin ito'y mas pinili niya magtungo sa banyo at maligo. Nang makapagbihis ay sa kanya ito binalikan. Hindi matatapos ang gabi nang hindi sila nakakapag-usap. Janine, let's talk. May firmness na sa boses niya at may katigasan na ang mukha. Subalit piniksilang nito ang kamay niyang dumantay sa braso nito. Nagpakawala siya ng hangin sa dibdib. Kung galit ka sabihin mo. Enough of your lies, Harvey. She was never the confrontational type. Pero kinanti ni Harvey ang pasensya niya. Ngayon ay nangangambang sumambulat ng kusa ang naipong galit sa dibdib. Mag-usap? Para ano? Para magtahi ka na naman ng kasinungalingan? Galit ang boses at mukha niya pero durog ang puso niya. Nanginginig ang kalamnan at nagbabanta na naman pumatak ang natipong tubig sa kanyang mga mata. Bumalikwa siya ng bangon at binalak na lumabas ng silid, ngunit maagap na naiharang ni Harvey ang malaking bulto ng katawan. Nakaamba na sa isang sulok ang away na nangangambang mamagitan sa kanila ni Harvey. Hindi ka lalabas ng silid natin at hindi matatapos ang gabing ito nang hindi naliliwanagan ang lahat. Hindi pa sana siya handa. Bakit ba kasi ang hina-hina niya? Hindi niya kaya na hindi siya naiiyak. Kanina pa ako nagtataka sa'yo. Now speak up. Naunahan ng luha mga salita, pero kailangan niyang magpakatatag. Sinungaling ka. Piyok ang boses niyang wika sa mismong mukha nito. Manggagamit. Manloloko. Dumilim ang ekspresyon ni Harvey. Hindi nakahuma. Kinuha niya ang dokumento sa bag niya at itinapon sa mismong harapan nito. The moment na nahawakan nito ang dokumento, ay alam niyang nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Hindi pa man ito nababasa ang nakasulat sa papel. Pag-amin na rin iyon. Mas nasasaktan siya, mas dumoble ang sakit. Pinaikot lang siya ni Harvey sa mga palad nito. Janine, let me explain. Ginago mo ko, Harvey. Pinagmukha mo akong tanga. Ako nga naman si tanga naniwala sa... Ako nga si Mrs. Harvey San Martin. Hindi malaman ni Harvey kung ano sasabihin. Umawang ang bibig ngunit walang namuong mga salita. Fear was written all over his face. I let you use me. I allowed you to invade all of me. My heart, my soul, my body. Buong buo kong inialay sa'yo. Binigay ko lahat-lahat. Wala akong tinira sa sarili ko. Binago ko sarili ko para sa'yo. I followed all your lead. Hindi lang dahil gusto kong magiganti kundi dahil mahal kita. Punong-puno siya ng hinanakit. Well, you ended up triumphant. Nakuha mong inaasam-asa mo. You made the lives of the outcast miserable at the expense of breaking my heart.
Ginawa mo akong kasangkapan. Janine, please. She didn't allow him to talk. Kung may babalik ko lang sana mga oras, sana hinayaan ko na lang ang sarili kong mag-isang kinikim-kim ang sama ng loob at kabiguan. You capitalized on my heartbreak. My pains, Harvey. Nangako ko na sasamahan mo ako every step of the way. Pinahid niya ang luha. Pinuntahan ng mapaklangiti ang mukha. Ako naman ito si tanga. Sabay turo niya sa sarili. Naniwala sa'yo that you were all fixing my broken heart, but you ended up breaking me even more. Ang masakit lang, mas masahal ka pa kay Juan. At least siya nagawa pang aminin sa akin ng totoo, pero ikaw... Pain was so unbearable that her chest tightened. I just regret the day na hinayaan kitang pumasok sa buhay ko. Lalo na sa puso ko.